Pagka may tubig tayo sa baga, nahihirapan kang huminga. Kasi ang tubig na nandodoon sa ating baga, napakahirap po na yung oxygen ay sumama sa circulation ng dugo. Dahil yung tubig na yan, hinaharangan yung supot ng hangin, yung air sac, at napakahirap mag-expand ng ating baga pag may tubig yan. Kaya kinakapos ka ng hininga dahil dun sa tubig na nandun. At inuubo ka din. Pag may tubig yung baga mo, uubuhin ka, maaring productive or non-productive. Pag ang tubig sa baga ay malapot at malagkit, napakahirap itong iubo. Nagiging dahilan nito na nagiging malapot yung mucus. Pagka po yung plema ay puti, yellow or green or even bloody, ay nagbibigay ng clue ito. Halimbawa, pag white mucus, ito'y associated ito ng viral infection. Pagka yellow or green, associated ito ng bacterial infection. Kaya yung bloody mucus, maaaring ito'y serious condition tulad ng lung cancer or tuberculosis. Yan ang nararamdaman mo pagka meron tubig sa baga mo. Ngayon, dapat ang early diagnosis and treatment para ma-improve ang chances para maka-recover ka. Ito yung mga tips para iubo mo yung mga mucus para hindi ka hirap huminga. Maaring inom ka ng tubig para yung plema ay malusaw at madali mo itong maidahak. At gumamit kang humidifier para maging basa yung hangin na nasisinghot mo at madali mong mailabas yung plema. At pwede kang minom ng mga over-the-counter cough medication para makatulong na madaling mailabas mo yung plema. At pwede ka rin mag-gurgle ng salt water para malusin ang mucus at madali mo itong maidahak. Pwede kang gumamit ng saline nasal spray para maklear yung plema sa ilong mo at lalamunan at ma-reduce yung coughing. Ang vitamin C at saka Super B complex nakakabawas ng tubig sa baga at tinutulungan ng ating immune system at saka makatulong sa pag-reduce ng pamamaga ng ating baga. Ang vitamin C, ito ay antioxidant, tumutulong para maprotektahan yung ating baga at tumutulong ito sa production ng white blood cells, importante sa panlaban sa infection. Ang Super B complex, ito'y nakakatulong sa energy production, pampalakas ng immune function, at saka production ng red blood cells at magdala ng oxygen sa ating baga. Ang vitamin C Super B complex, nag-i-improve yung lung function mo at nare-reduce ang panganib ng respiratory infection. Pagka meron ka ring tubig sa baga, nakakaranas ka ng wheezing sound. Ito yung high pitch na parang sumisipol ang paghinga mo. Ang pagsipol ay dahilan sa pagkipot ng daanan ng hangin sa air sac mo, sa airway mo, at napakahirap sa'yo na yung hangin mag-flow in and out, labas-pasok ang hangin sa ating baga pagka meron kang yung problema sa iyong may tubig ka sa baga mo. Kaya yung parang pagsipol, pag humihinga ka, dahil sa flow ng hangin, doon sa makikipot na daanan ng hangin doon sa baga. Pag kumipot yung airway, nagba-vibrate yung wall ng airway, nagki-create ito ng pagsipol. Kaya ang pagsipol maaring mild or severe depende sa amount ng tubig na nag-build up sa ating baga at naging dahilan ng pagkipot ng daanan ng hangin. Kaya yung pagsipol na naririnig mo, wheezing sound, ito po ay mga clue kung ano ang condition ng baga mo. Kaya kung nakakaranas po ng para kang sumisipol pag humihinga ka, kailangan siyempre ng early diagnosis and treatment para magkaroon ka ng full recovery. Kaya kung meron ho kayong tubig sa baga tapos ang paghinga mo para kang sumisipol, yung wheezing sound, pwede kayong gumamit ng bronchodilator. Ito'y inhaler.
para ma-open up yung dahanan ng hininga mo at mabawasan yung pagsipol ng paghinga mo. Magpahinga ka, dapat i-conserve mo yung energy mo at makapagpahinga yung baga. Pagka nakahiga ka, itaas mo yung ulo mo, pati yung balikat mo, naka-elevate na ganon, para ma-reduce yung fluid na build up sa baga mo. Iwasan mo manigarilyo o langhapin yung usok na sigarilyo na galing sa mga naninigaryong taong nakapalibid sa iyo kasi yung usok na yan, naiirita yung daanan ng hangin sa baga. Kaya nagiging worse yung wheezing sound, no, pag humihinga ka. Mag-take ka ng medication prescribed ng doktor mo para ma-reduce yung na-build up ng tubig sa baga mo at ma-improve yung paghinga mo. Nakakaramdam kayo ng chest pain pag meron kang tubig sa baga kasi yung tubig na yan nagkakaroon ng pressure sa baga mo, nagko-cause ng pain, lalo na kung nakahiga ka. At mabilis din yung heart rate mo dahil ang puso mo nagtatrabaho siya ng doble para i-pump yung dugo sa baga mo at madali kang mapagod kasi wala kang enough oxygen na nakukuha. Sa severe cases, yung tubig sa baga, ito po ay life-threatening emergency kasi yung tubig na yan, hinaharangan po yung daanan ng hangin na piprevent na makahinga ka ng maluwag. Marami pong mga condition nagko-cause ng fluid sa baga mo. Ang common cause po nito, heart failure. Pagka ang puso mo hindi nagpa-pump ng dugo effectively, itong dugo na ito nagba-back up sa ating baga, kaya nagko-cause ito ng tubig, naglilik ito sa blood vessel, sa air sac natin. Isang dahilan din kaya nagkakaroon ng tubig sa baga, maring may pneumonia ka. Ito yung infection sa baga, nagkaroon ng inflammation at fluid buildup. Ang acute respiratory distress syndrome, ito ay serious lung condition, maaring dahil sa infection, sa trauma, or certain medication. O baka meron kang cancer sa baga, na pagka may cancer sa baga, nagkakaroon ka ng tubig sa baga at maalala kung lumalaki na po yung bukol sa baga mo. Pag meron kang kidney failure, ito ay condition na ang kidney mo hindi na niya na-filter yung toxin. So, pagka meron kang kidney failure, ang tubig magbi-build up sa katawan, kasama na po yung baga. Minsan meron trauma sa ating chest wall, na damage yung mga blood vessel at saka yung daanan ng hangin sa baga. Naging dahilan nito ng fluid buildup. Yung high altitude exposure, bawa nagta-travel ka dun sa high altitude, mataas na lugar, na ang air pressure po ay lower, pwedeng magkaroon ng tubig mag-build up sa baga mo, especially yung hindi sanay ang tao sa matataas na lugar. Kaya mag-ingat ka, huwag kang pupunta sa bulubundukin o high altitude. Kaya minsan yung mga may problema sa heart ay meron mo ng clearance bago sumakay ng eroplano. Yung calcium, magnesium at saka omega-3 fatty acid, ito yung important nutrients, no? Ito po ay nakakatulong para ma-reduce ang tubig sa baga. Kasi ang calcium, importante ito sa pag-maintain ng healthy lung tissue. Lumalakas ang wall ng alveoli. Ito yung mga tiny air sacs sa baga na piprevent yung fluid na mag-leak sa alveoli. Ang magnesium din, importante sa kalusugan ng baga. Nagre-regulate ito ng muscle contraction at kasama na po yung airway. Tumutulong ito para ma-improve ang breathing and reduce inflammation sa baga. Yung omega-3 fatty acid, ito ay anti-inflammatory, antioxidant property, nare-reduce yung inflammation sa baga, nagpo-protect para hindi ma-damage ang lung cell. Kaya maraming pag-aaral na sabi ang calcium, magnesium at omega-3 fatty acid nag improve yung lung function, nare-reduce yung panganib sa respiratory infection. Ang treatment po sa tubig sa baga, depende po sa underlying cause. Ito ba dahil sa infection, dahil ba sa pneumonia, ito ba dahil sa heart disease, ito ba dahil po sa cancer. So, ang treatment po ng tubig sa baga, o ito ba dahil sa kidney failure mo. Depende kung anong pinanggalingan nito.
Kaya nga po ang treatment option 'pag may tubig ka sa baga, oxygen therapy. Ito'y para ma-improve yung oxygen level sa dugo at merong binibigay na diuretic lalo na kung ikaw ay may kidney problem. Kasi pagka hindi nagfa-function nang mabuti yung kidney mo, nagbi-build up yung tubig at ito'y aapaw kasama na po yung baga. Merong medication nagpapalakas ng puso para ma-improve ang ability ng puso mo mag-pump ng dugo. Kasi 'pag ang puso mo mahina, hindi siya nakakabomba ng dugo, ito po'y nagko-cause ng tubig sa baga. Meron pong needle na tinatawag na isang procedure na ang needle ay ini-insert yan sa dibdib para i-drain yung tubig sa baga. Isang treatment na ginagawa yon. Meron po tayong crystal oil, ito'y concentrated plant extract. Ito po ay nare-reduce ang anxiety at nagpo-promote ng relaxation, nakaka-reduce ng pain and inflammation like arthritis, muscular pain. Ito po ang ating crystal oil. Kaya para ma-improve ang ating sleep quality at makatulong ma-relieve yung headache and dizziness at makatulong ma-clear yung congestion at nag-i-improve yung respiratory health, meron itong remedy rito sa shoulder pain. 'Pag napaso ka or naumpog ka para hindi ka mabukulan, lagyan niyo po ng crystal oil. Meron pang kalmanting epekto ito sa tiyan natin. Kung ikaw ay nagduduwal, nagsusuka, masakit ang puson, kinakabag, nagbo-bloated ang tiyan mo, ay pahiran mo ito ng crystal oil. Hindi ka rin kakagatin ng lamok pagka hinaplasan mo ng crystal oil yung balat mo. Yan po yung mga nagagawa po ng crystal oil. Kung gusto niyo po itry, pwede po kayong magpa-deliver sa tahanan ninyo. Meron pong mga tips para makatulong kung kayo po ay may tubig sa baga. Importante, nakakapagpahinga ka. Ay i-conserve mo yung energy mo, i-reduce mo yung amount ng heart mo. Sa pamamagitan po ng meron kang 7 to 8 hours na tulog, pagtanghali, kahit hindi ka inaantok, magpahinga ka. Mag-nap ka kahit na 10 minutes. Pwede ho kayong gumamit ng oxygen therapy para ma-improve ang oxygen level mo at kailangan po nito, mag-take kayo ng mga medication, reseta ng doktor mo. Kaya ngayon, yung pwede kang mag-steam inhalation para malusin yung plema, madali mong maiubo kasi pag meron kang maraming plema at hindi mo may dadahak yan, nahihirapan kang huminga, no? At kailangan po nito, pag-inom mo ng tubig depende, sa sabi ng doktor kung gaano pwede bang halimbawa mga 1 liter a day gano'n or 1 1/2 depende kung ano po ang payo ng doktor ninyo. At saka maraming mga remedies para ma-reduce yung tubig sa baga. Halimbawa, gumamit kayo ng eucalyptus oil, 'no? Ito'y may antibacterial, antiviral property, nakakalusin ng phlegm at nare-reduce yung inflammation. At ito rin po ay maganda kung meron kang tubig sa baga, mag-drops ka doon sa tubig tapos langhapin mo yon, no? Sa loob ng 30 minutes. Halimbawa, habang mag-steam ka, yung steam inhalation, lagam yung eucalyptus. Mag-inom ka ng salabat, yung ginger gawin mong tsaa. Ito'y inumin mo, nakaka-loosen ng plema, nare-reduce yung coughing, at ang ginger, ito'y tumutulong sa mga may tubig sa baga. At kasama na rin po nito ang pagsama mo yung turmeric at saka po yung ginger. Ang garlic, ito'y antibacterial and anti-inflammatory, nakaka-reduce ng fluid sa baga. Kaya nga po pwede mo itong inumin na raw, pwede mo siyang isama, gumawa ka ng garlic soup o garlic, mga palaman sa tinapay like yung mga basta bawa sa ano mo sa pagka umiinom po kayo ng gumagawa kayo ng soup, yan. Tapos yung tinola, 'di ba may garlic yan. Basta ang magluto ka na may garlic, merong palaman na garlic bread, 'di ba? Importante 'yon. Kaya kung nakakaranas po kayo ng tubig sa baga, importante na magpa-check-up ka sa doktor, ma-determine ang underlying cause at magkaroon ka ng appropriate treatment. I-try po ninyo itong activated charcoal natin. Ito'y ginagamit for centuries for its medicinal properties.
Ito'y maganda sa food poisoning, drug overdose, nagpe-prevent ng hangover para hindi ka hirap pagka uminom ka ng alak para matanggal ang pagkalasing mo, di sumakit ang ulo mo, yung hangover, mag-take an activated charcoal. Very effective po activated charcoal para hindi ma-absorb, hindi sumama sa circulation ng dugo mo yung toxin, like drug overdose, maganda po yung activated charcoal. Kung nagtataisuka ka, maganda pong uminom ka ng activated charcoal, lalo kung kinakabag ka, bloated ang tiyan mo, dinidigay ka, nag-a-absorb ng gas ang activated charcoal, nag-aalis ng toxins sa bituka natin. Kung bad breath ka, nare-reduce yung bad breath mo dahil ina-absorb ng activated charcoal yung bacteria sa bibig at bituka mo. Puwede po kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel kung marami po kayong natutuhan. Ang aking pong YouTube channel ay Rose Alfonso, yan po aking YouTube channel. I-click niyo po yung subscribe, pati yung bell, pindutin niyo para ma-update kayo sa aking mga bagong video. Ganoon din po sa aking official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Paki-click lang po yung follow, like, and share. Ganoon din po sa aking TikTok at sa aking Rear. Pwede rin niyo po itong i-follow, no? Kung nag-i-inquire po kayo, gusto niyo magpa-deliver ng ating mga health products, i-chat niyo lang ako sa aking official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Sabihin yung pangalan, address, at cellphone number niyo kung ano yung mga items na gusto niyo ipa-deliver. Bigay niyo lang po yung pangalan niyo, yung address niyo, kasama yung barangay, contact number niyo. Cash on delivery po yung mga order ninyo, i-charge sa inyo ang shipping fee. Dadako po tayo sa ating food for thought, 2 King chapter 2 verse 9. At nangyari nang sila'y makatawid na, sinabi ni Elias kay Eliseo, tingin mo kung anong gagawin ko sa iyo bago ko ihiwalay sa iyo. At sinabi ni Eliseo, sinasamo ko sa iyo ang iba yung bahagi ng yung diwa ay sumaakin. Ibig sabihin nito ay yung double portion of your spirit ay ipagkaloob. Sabi nga, double portion of Elijah's spirit, ipagkaloob kay Elisha. Kaya yung si Elijah, ginrant niya yung request po ni Elisha. Kaya naging great prophet of God si Elisha. Nag-perform siya ng maraming miracle, tinulungan niya, pinangunahan niya yung tao ng Israel bumalik sa Panginoon. Kaya ang kwento po ni Elijah at Elisha, ito'y nagtuturo sa atin na ibibigay sa atin more than we ask for. Kaya pag tayo po'y tapat sa Diyos, sumusunod sa kanyang pangunguna, ini-empower niya tayo makagawa ng magagandang mga great things, ano? Kaya nga po yung 2 King chapter 2 verse 9, ito po isang prayer for spiritual power and authority. Kaya yung mga taong nananalangin, bigyan sila ng double portion of God's Spirit, ito po ay magiging very effective sa ah, pagsisilbi sa Panginoon. Kaya kung tayo po ay nananalangin ng double portion of God's Spirit, remember, makakuha ka pa ng maraming power sa gagamitin ka ng Diyos sa maraming kaparaanan kung tayo po ilalapit sa Kanya. Magandang gabi po, nawa pong pagpapala patnubay ng Diyos sa sumatin, and God bless us all.